naging social media director ng Pangulo, itong si Franco Mabanta. Social media operator ni Bongbong Marcos, itong si Franco Mabanta. Ayan, umami na si Claire Castro at ang isda nga ay nauhuli talaga sa kanyang sariling bibig dahil inamin mismo ni Claire Castro sa media sa Cebu yung katotohanan na kaibigan ni Franco Mabanta naging SOCMED operator ni Bongbong Marcos, itong si Franco Mabanta. Kaya number one, kasinungaling talaga itong si Auntie Claire. Ito, panoorin natin yung buong interview niya at panoorin din natin yung unang pagdi-deny niya. At kayo na rin po bahala yung humusga, mga kababayan. Okay, tingnan natin, kailan ba yung sinasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo, itong si Franco Mabanta. Sino nga ba si Franco Mabanta? Teka lang ha, panoorin natin balita na to. Kasi una, dinideny niya, di ba? Tapos inamin niya kalaunan. Lang social media personality, digital strategist at political commentator si Mabanta. Sa isang Facebook post noong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director sa kampanya ni Bongbong Marcos nang tumakbo ito sa pagka-vice-presidente noong 2016. 2016, 2018, tapos sabi ni Claire Castro, maikli lang yung panahon na nagtrabaho si Franco Mabanta kay Bongbong Marcos at naging operator ng kanyang social media. 2016, 2018, 2 taon na yun. Sa hiwalay na post, tinawag din na kaibigan ni Mabanta si Marcos. Di dapat sinabi ni Bongbong Marcos, di tayo magkaibigan. Ngayon, sinabi na nga ni paulit-ulit ni Mabanta na talagang magkaibigan sila. Kahit sa open letter, sinabi niya bago siya nahuli na magkaibigan sila ni Bongbong. Si Claire Castro, tama yung sinasabi ni BP Sara, na wala nang naniniwala dito kay Claire Castro. Kasi yung lumalabas sa kanyang bunganga ay puro na lang kasinungalingan. May mga litrato rin sa Instagram na kasama ni Mabanta ang Pangulo, maging ang unang ginang. Mantakin nyo ha, kung hindi kayo magkakaibigan, hindi kayo close, papasukin yan sa bahay ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos. So ngayon inamin niya na nagtrabaho bilang social media operator ni Bongbong, itong si Mabanta. Pero hindi niya pa aminin na magkaibigan iyang si Bongbong at si Mabanta. May mga Instagram post din si Mabanta kaugnay sa tambalang unity ng Pangulo at ng Bise bago ang 2022 elections. Sa kabila nito, itinanggi ng Malacanang na may kaugnayan o relasyon si Pangulong Marcos kay Mabanta. Sabay giit na baka ang dapat tatanungin ay ang ugnayan nito sa mga Duterte. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, Tingnan nyo ha, napakasinungaling, numero 1. pero siguro mas naisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Alam mo yung picture na yan, kung pupuntahan nyo yung profile si Franco Mabanta, nandun lahat. Kasama dyan si Bongbong, sila Indreles, sila Isko, sila Bongo, at marami pang iba na mga kaalyado. That time, ay close pa si Bongbong at si Tatay Tikong. That time, na si Bongbong Marcos ay binubudol pa ang pamilya Duterte. Siyempre, parte yan ng kanyang operator eh. So, talaga may mga ganyan-ganyang PR. Baka ito po ang tanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. We're talking of now. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. So, yan ang kanyang mga challenge mga kabayan natin. Di ba? Yung pinakita niyang picture patungkol kay Tatay Digong at kay Vice President Sara, matagal na po yun. Ang tanong natin dito kay Claire Castro, may picture ba na magkasama si Tatay Digong at si BP Sara bago mahuli si Mabanta? Mayroon bang pa-surprise video, pa-surprise pa-birthday si Tatay Digong o si Vice President Sara para kay Mabanta, para sabihin niya na close si Mabanta sa mga Duterte? O ito pa, si Mabanta ba ay nakikipaglaban sa mga rally, sa mga event, sa kanyang social media, patungkol sa illegal group effort na pag-aresto kay President Duterte sa Dahig? Wala rin po. Diba? Mayroon bang effort ngayon itong si Mabanta para batikusin ang gobyerno ni Bongbong Marcos sa illegal at government-owned sponsor impeachment laban kay Vice President Sara?
Binatikos ba ni Mabanta si Sandro Marcos dahil siya yung number 1 na pumirma sa impeachment ni Vice President Sara? Of course, wala. Itong si Claire Castro, huling-huli na mga kababayan ang kanyang kasinungalingan. At ngayon, ang utang ng Pilipinas ay mahigit na 18 trilyon. 18.4 trilyon kung hindi ako nagkakamali. At sinisisi ngayon ni Claire Castro sa nakarang administration. Mahigit 12 trilyon ang utang ng Pilipinas nung umalis si President Duterte. Nagkaroon tayo ng pandemic, kaya ng utang para masustain at makasurvive tayo sa pandemya. Pero tuloy-tuloy po yung VELD at napakaraming proyekto ng Duterte administration na talagang natapos dahil sa ginawang pangutang ni President Duterte. Ganoon naman, sa negosyo kung gusto mong makabawi, kung gusto mong umasinso, mangutang ka, pero hindi mo dapat ilustay. Hindi mo dapat igastos kung saan-saan. Dapat sa target mong proyekto, doon mo dapat gagamitin. Which is yun ang ginawa ng Duterte administration. Napakaraming tulay, no? Kasama po yung Manila Bay, napakaraming kalsada, napakaraming LRT, MRT, yung kanyang pinagawa, binili, at ari-arian ng gobyerno. Of course, kasama dyan yung modernization ng Armed Forces of the Philippines, ng PNP, sahod, halos lahat na inutang ni President Duterte ay talagang nilagak sa mga proyekto ng gobyerno. Of course, nandyan po yung EDSA carousel na hanggang ngayon, laking pasalamat ng mga Pilipino at napakinabangan. Of course, yung peace and order. Lahat nakita ng mga Pilipino. Kaya kung sisihin ni Claire Castro, ang nakaraang Duterte administration din, dahil umabot daw sa 18.4 trillion ang sahod, dahil daw sa iniwan ng Duterte administration, hindi niya mabubudol yung mga Pilipino. So, tapos ngayon pinapalabas niya, dahil daw sa mga ghost project ng VELD. Excuse me, Claire Castro, wala pong ghost project yung VELD ni President Duterte. At kung may mga ghost project, sigurado, pagbaba mismo ni President Duterte at pagkupo ni Bongbong Marcos, dahil gigil na sirain yung mga Duterte, dapat yon ang kanyang ginamit para sirain o ipakulong ang nakaraang presidente. Pero hindi po eh. Doon sila sa fake AJK, fake witnesses, mga adik na mga witnesses ang kanilang ginamit against sa mga Duterte. Nung nabulgar ang kanilang ghost project substandard sa mga flood control, o isisni na naman sa mga Duterte. Sabihin nagsimula yung flood control scandalous sa mga Duterte, pero wala silang ma-pinpoint, wala silang maituro kung anong proyekto na may ghost project ang mga Duterte. Wala rin silang maituro kung sino ang nagnakaw na sinasabi nilang ghost project. Dito, putya, napakalinaw. Martin Romualdez Saldico yung nagmamanipulate ng budget. Mayroong mga umaamin na mga kontraktor na sila ay nagkasabwatan ng DPWH para makagawa ng mga ghost project at talagang binulsa yung pera. Mali-maleta yung mga binalik. No choice po sila. Dahil galit na ang taong bayan. At yung pumerma dyan ay si Bongbong Marcos. Pati itong Saro, si Bongbong Marcos din yung pumerma. Na bulgar, nakaraan sa oral argument patungkol sa mga unprogram. Mantakin mo mag-release sila ng unprogram, pero wala namang ekstrang kita ang gobyerno. Kaya ang number 1 na sinungaling, sa totoo lang, ay itong si Claire Castro. At ang gobyerno ni Bongbong Marcos, wala po silang ginagawang matino. Ang ginagawa nila ngayon ay sinisisi sa Duterte. Yan ang kanilang ginagamit na scapegoat palusot ngayon kapag sila ay naiipit sa mga issues. Magkano yung palitan ng dolyar versus piso? 61.5. Pinakamababa at pinakabagsak na halaga ng piso na nangyari po sa history ng Pilipinas. Yung dating 100 ay katumbas ng 100. Ngayon yung 100 katumbas na lang ng 73 in Marcos administration. At pinakamababa na ekonomiya ngayon, 2.8 na lang yung GDP ng ating bansa. At pinakamataas na inflation, 7.2. Ito ay nangyari lahat sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Kaya tama yung sinasabi ni BP Sara na si Bongbong Marcos ay hindi nagtrabaho. Inotel. Kasi kung trabaho ito ni Bongbong, edi sana maganda yung ating ekonomiya. Edi sana hindi po talamak ang droga at corruption.
Eh di sana, nakulong na yung dapat makulong. Pero mas inuuna nila yung mga Duterte. Kasi tamad si Bongbong at hindi nagtatrabaho. Kasi si Claire Castro ang numero 1 na tagapagsinungaling ni Bongbong Marcos. Pilit nila pinapaniwala ang tao sa mga fake news na finifeed nila sa mainstream media. Tama, di ba? Ayun lang, maraming salamat.